Solo leveling. Kabanata 13. Hindi maganda ang maging sentro ng atensyon. Hindi lamang siya magiging hindi komportable na mailagay sa ilalim ng spotlight, ngunit ayaw din niyang ipaalam sa iba ang kakaibang kababalaghan na ito. Hindi ba't ang lumang kasabihan ay ganitong, ang pag-scratch ng hindi kinakailangang mga resulta sa mas maraming mga flakes, upang linisin, o isang bagay na tulad nito. Gusto niyang dagdagan ang kanyang stat points ng tahimik hanggat maaari. At hindi dapat maging problema para sa akin na umalis sa ospital ngayon, masyadong. Salamat na lang at napatunayan sa mga pagsusuri na normal at malusog siya. Meaning, pwede siyang umalis kahit anong oras na gusto niya. Hindi, maghang sa 1 minuto, ito kinda na dama tulad na ang ospital at ang gusto ng association na umalis siya sa simula pa lang. Sayang naman ang paggastos ng ganoong kalaking pera bilang hospital fee sa isang measly rank E na tulad niya. Isa sa mga espesyal na pribilehiyo na tinatamasa ng mga hunt na rank S ay ang pagbabayad ng gobyerno para sa lahat ng kanilang mga gastusin na may kaugnayan sa kalusugan. Siyempre, iyon ay isang kwento na nangyayari sa isa pang kosmos sa abot ng Jinwoo. Kaya, naisip niya na hindi naman ganoon ka masamang isipin na umalis sa ospital na ito ngayon mismo. At may isang bagay na gusto rin niyang kumpirmahin. Ngayon, saan ko ba ito inilagay? Nag-rummage si Jinwoo sa kanyang mga bulsa at may inilabas. Ito ay isang susi na kumikislap sa isang ginintuang kulay. Itinampok nito ang isang simpleng disenyo na maaaring maipasa bilang isang accessory sa isang kaswal na sulyap. Matagal na pinagmasdan ni Jinwoo ang susi bago niya ito ibinalik sa loob ng kanyang bulsa. Habang nasa kalagitnaan siya ng paglabas, isang batang babaeng nurse ang nagmadaling tumakbo papunta sa kinaroroonan niya. Pan. Mr. Seong Jinwoo, naghahanda ka na bang mag-discharge ngayon? Pardon? Oo, ako nga. Siya ang nurse na namamahala sa kanyang pangangalaga na si Choi Yura. Nagkaroon ng mapanirang ekspresyon si Yura nang marinig niya ang pagsang-ayon nito. Hindi alam ni Jinwoo kung bakit, kaya nakatayo lang siya roon na tila nalilito. Iniisip niya kung nagkamali ba siya sa isang lugar, pero wala siyang maisip. Bahagyang nag-atubili si Yura bago naglabas ng maliit na memo pad. Okay lang ba kung ibibigay mo sa akin ang mga contact numbers mo? Ang mga contact number ko? Oo nga. Lamang kung ikaw ay okay sa mga ito. Maaari bang magkaroon ng ilang mga resulta ng pagsubok na kailangang ipadala sa ibang pagkakataon o kung ano paman? Hindi na masyadong nag-isip si Jinwoo at kinuha ang memo pad. Gayunpaman, ang lahat ng nakuha niya mula sa kanya ay ganun lang, memo pad at wala nang iba. Nang matitigan siya ni Jinwoo, namumula ang mukha niya. Ano po ba ang problema? Tungkol sa isang panulat. Abangan mo na lang. Siguradong nakalimutan niya sa pagmamadali niyang makarating dito, na alimpungatan si Yura at nagmadaling tumalikod. Hang sa 1 minuto. Isang panulat, di ba? Hindi na niya kailangang mag-isip ng matagal. Bago pa ito mapansin ng sinuman, may hawak na siyang panulat. Sa sandaling naisip niya ang tungkol sa panulat nestled tahimik sa loob ng kanyang inventaryo, ito otomatikong lumitaw sa kanyang kamay. Kapag ang isang item ay inilagay sa loob ng inventaryo, maaari niyang makuha ito ng malaya sa kanyang mga saloobin lamang. Ano ang isang maginhawang tampok ng inventory na iyon? Nang kumpirmahin ang panulat sa kanyang kamay, tinawag ni Jinwoo si Yura. Teka. Tumingin ako at buti na lang may panulat ako sa akin. Talaga? Well, anong ginhawa? Ipinatong ni Yura ang isang kamay sa kanyang dibdib at huminga ng maluwag. Ngumiti si Jinwoo sa sinabi niya at ibinaba niya ang kanyang numero ng telepono. Nangyari ito ngayon, ang mga bagay na lumabas sa random box ay laging may nakikitang paggamit kaagad pagkatapos niyang makuha ang mga ito. Nang may lumabas na raincoat, bumuhos ang ulan kinabukasan. Kumuha siya ng tasa 1 araw bago ang ospital na hindi maipaliwanag na naubusan ng mga tasa ng papel. Siyempre, mga bagay tulad ng isang band-aid na walang malinaw na paggamit. Kung minsan ay nag-uusbong, ngunit kadalasan, nakakatulong sila. Ito na nga. Natanggap ni Yura ang memo pad pabalik mula kay Jinwoo na may nakaukit na ekspresyon sa kanyang mukha. Pagkatapos ay yumuko rin siya. Alagaan mo na lang ako simula ngayon. Sigurado bagay. Ako rin naman. Umikot si Yura at nagmadaling nawala sa isang lugar. Tinignan ni Jinwoo ang kanyang paalis na likod at inihilig ang kanyang ulo sa ganitong paraan. Sa pamamagitan ng paraan, paano niya inaasahan na ako ang mag-alaga sa kanya? Siya ay tulad ng isang cute na nurse, upang simulan sa,
pa siya ay kahit magalang din nag-isip si Jinwoo at umalis sa ospital na may na-refresh at mahangin na isip. Ang unang lugar na kanyang binisita ay ang HQ ng Hunters Association na matatagpuan sa distrito ng Guro sa Seoul. Ang mga smartphone na ginamit ng mga hunters ay dinisenyo na may mga espesyal na bahagi kaya upang makakuha ng isa, kailangan niyang mag-apply para dito sa association. Nagsalita ang empleyado ng association habang nakatingin sa monitor ng computer. Mukhang magagamit lamang ang iyong telepono pagkatapos ng 2 linggo, Hunter Nim. Patawad po. Bakit ang tagal? Mas lumawak ang mga mata ni Jinwoo. Ang kanyang lumang telepono ay nadurog sa bits kapag siya ay pagkuha ng chase sa paligid sa pamamagitan ng Diyos Rebulto. Gayunman, kailangan niyang maghintay ngayon ng 2 linggo para dumating ang bagong telepono. Kung kailangan mo ng telepono kaagad, maaari ka naming ipahiram ng isa sa pansamantalang batayan, ngunit ang bayad sa bawat paggamit ay 50,000. TL, mahigit $44 lang. 50,000 won. Hindi man lang siya bumibili ng isa, inuupahan lang niya ito kahit sandali, pero ganoon kalaki ang halaga. Kung naisip niya ang kanyang kasalukuyang katayuan sa pananalapi, napakalaki ng gastos na iyon. Di naman kasi may kukontakin ako, anyway. Kung nabigo ang association na makakuha ng isang tao sa kanyang smartphone, tatawag sila sa bahay, sa halip. Kaya, walang tunay na dahilan para gumastos siya at kumuha ng kanyang sarili ng isang temp phone ngayon. Umiling si Jinwoo. Maghihintay na lang ako. Naiintindihan ko po. Sa lalong madaling dumating ang iyong kapalit na telepono, ipapadala namin ito ng diretsyo sa iyong tirahan. Salamat po. Tumayo na si Jinwoo para umalis. Ang kanyang negosyo ay ginawa dito. Nakumpleto na niya ang daily quest na hindi kailanman nabigo na magpakita araw-araw at ang aplikasyon para sa bagong telepono sa association ay natapos din ng mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Lumabas si Jinwoo mula sa gusali ng association at muling inilabas ang ginintuang susi. Ito ba ay oras na ngayon upang suriin ang maliit na lalaki na ito pagkatapos? Ang impormasyon sa susi ay lumutang sa birding mga titik. Item, Dongjin Key. Rarity, ED, sumasalamin din sa hirap sa pagkuha ng item. Yuri, K. Isang susi na naglilipat sa iyo sa isang instant na kulungan. Maaaring gamitin sa 3 RD exit ng Hapjeong Subway Station. Natagpuan niya ang susi na ito sa loob ng isa sa mga random na kahon na nakuha niya bilang gantimpala sa daily quest. Noong una, nagtataka siya kung bakit may lalabas na susi mula roon, ngunit nang makita niya ang kategoryang rarity, agad niyang napagtanto na hindi ito ordinaryong item. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit siya na-discharge din sa ospital. Isang entrance key sa instant donjon, Howdy. Tinawag man itong instant o hindi, ang kulungan ay isang kulungan. Kung tungkol sa mga dongyons, marami siyang masasakit na alaala hinggil sa mga yon. This one time, sumali siya sa isang raid rank E at nauwi sa pagkasugat kaya kinailangan niyang manatili sa ospital ng mahigit 1 linggo. Noon, nakaligtas siya dahil sa mga kasamang sumama sa kanya, pero ngunit, kung ginamit niya ang susi na ito upang makapasok sa isang kulungan, kung gayon nangangahulugan ito na kailangan niyang ipasok ang lahat ng ito ng mag-isa. Matagal siyang nag-deliberate bago nagpa siya. Sigurado akong walang magiging problema basta sumilip lang ako ng mabilis sa loob. Kung mukhang masama ang sitwasyon, ang kailangan lang niyang gawin ay tumakas, tutal. Siya ay tumatakbo ng 10 kilometres araw-araw para sa isang habang ngayon, kaya siya ay medyo tiwala sa pagtakbo palayo, sa katunayan. At, pagkakamali niya ito dahil sa sobrang paggaan niya. Slam! Ay nandoon. May pader na nakaharang sa akin. Pinindot niya ang invisible wall at sumigaw sa labas, pero walang sumagot pabalik. Patuloy na nagpatuloy ang mga tao sa kanilang sariling buhay, iyon lang. Minsan, may lumalapit sa istasyon ng Hapjeong, ngunit naglaho lamang sila sa lalong madaling panahon na nakipag-ugnayan sa hindi nakikitang pader na ito. Ito ay lubos na malamang na ang lugar na siya ay. At ang labas ng mundo ay 2 magkahiwalay na dimensyon. Sinubukan ni Jinwoo ang pinakamahirap na paraan para makalabas sa lugar na ito, na nag-udyok ng bagong alert message na mag-pop up. Tiring. Hindi ka maaaring lumabas sa kulungan. Talunin mo muna ang boss o hanapin mo ang return crystal. Ito ay ang parehong mensahe tulad ng dati. Ang susi sa kanyang pag-aari ay nawala sa lalong madaling panahon kapag siya set foot sa loob ng 3 RD exit ng istasyon ng subway at, sa pamamagitan ng oras Jinwoo realized bagay ay nawala sa halip Auri at nagmamadaling tumalikod para umalis, huli na ang lahat.
Iniisip niyang maghanap ng isang nakatagong gate o kung anong uri ng isang pintuan sa loob ng 3 RD exit na magdadala sa kanya sa isang kulungan, ngunit ang kanyang inaasahan ay ganap na off the mark. At lubos na naiiba mula sa mga regular na dungeons, hindi siya maaaring kahit na umalis tulad ng gusto niya, masyadong. Iba kasi sa ibang dungeons. Napaungol si Jinwoo ng matagal at tumingin sa likod niya. Ang nakikita niya ngayon ay ang loob ng subway station na nag-transform sa isang jungle. Ang mga pader ay makapal na may baluktot na mga puno ng ubas, at ang mga nakagawiang amoy na katulad ng mga nabubulok na bangkay ay sinalakay ang kanyang pandama. Impyerno, narinig pa niya ang mga sigaw ng kung ano ang tunog ng mga mababangis na hayop mula sa malayo bawat. Maya-maya, pati na rin. Hindi dahil may nakatagong pasukan sa isang lugar na malapit sa pasukan ng istasyon ng Hapjeong, ngunit ang buong istasyon ay naging isang bilangguan, sa halip. Inilabas ni Jinwoo ang longsword na bakal mula sa kanyang inventory. Tiring. Item, Acero Longsword ni Kim Sang-sik. Attack positibo, 1-0. Ang kanyang likod ay naka-block off, at wala siyang paraan ng pakikipag-ugnay sa labas, kaya ang tanging pagpipilian na natitira ay upang sumulong. Kinakabahan na nilunok ni Jinwoo ang kanyang laway at dahan-dahan na bumaba sa mga hakbang. Pinigilan niya ang kanyang hininga at sinuri ang kanyang paligid, ngunit wala siyang maramdaman na partikular. Gayunpaman, tunay na ipinagbabawal na maliitin ang mga panganib sa isang kulungan. Kabilang sa mga mababang ranggo monsters, may mga lubos ng ilang na alam kung paano mask at itago ang kanilang presensya, napakahusay. Hindi, siguro dahil mababa ang rank nila kaya wala silang pagpipilian kundi magtago at maghintay na ambush ang kanilang mga biktima. Dumaan sa mga kubeta, mas malalim ang kanyang pagpasok at nakatagpo siya sa underground shopping center. Ang mga tindahan ay pagod at sa ganap na kaguluhan, mukhang mas tulad ng isang pagkasira kaysa sa anumang bagay. Nakikita ang mga sirang shell ng mga tindahan na walang tao, na malabo, na naiilawan ng kumikislap. Overhead lamp, isang bagay na nadama sa halip ominously creepy at masama. Kumikislap, kumikislap. Patuloy na kumikislap ang ilan sa mga lampara na tila malapit nang matapos ang kanilang buhay. Maingat na nakatapak si Jinwoo sa mga damo na napuno ng damo na nagmula sa pagitan ng mga basag na tile sa sahig at nagpatuloy sa pagsulong, ngunit nakuha niya ang pangkalahatang aura ng pagkabalisa at scan ng kanyang paligid. Parang napakatahimik at walang kibo ang lahat pero may napansin siya. At saka, nagkaroon din ng ganitong amoy. Ang isang malubhang bulok na amoy ng bangkay ng hayop na may mga langaw na umuungol sa paligid ay nagmumula sa isang lugar. Para kay Jinwoo, na madalas pumasok sa mga piitan, ito ay medyo pamilyar na amoy. Ang amoy na ito, isang halimaw na uri ng hayop. Gayunpaman, hindi pa rin niya mahanap ang kinaroroonan nito. Tulad ng kung paano ang isang mandaragit ay mag-stalk, ito ay isang biktima. O, kaya gusto mong manatiling nakatago at hintayin ang iyong pagkakataon, iyon ba? Sa ganoong sitwasyon, dapat niyang bigyan ito ng isa. Sadyang tumalikod si Jinwoo at iniharap ang kanyang likod. At napakabagal, muling binasa ang landas na tinakbo niya hanggang ngayon. Ang isang hayop ay subukan ang pag-pounce sa mga biktima sa lalong madaling panahon, ang likod nito ay ipinakita. Ang isang halimaw na uri ng hayop ay hindi magiging naiiba. Kaya naman, nangyari ito nang gawin niya ang kanyang ikatlong hakbang. Smash! Nabasag ang bintana ng shop ng isang tindahan ng damit sa likod niya at may tumalon palabas. At ito isang bagay, sa lalong madaling ito landed sa lupa. Leap patungo Jinwoo ni nakalantad lig sa isang go. Umuungol. Naghahanda na si Jinwoo sa isang sneak attack na tulad nito, kaya halos agad, iniikot niya ang espada sa direksyon ng tunog. Ito ay isang ganap na natupad na likas na kontra. Swish! Ang matalim na talim na hiniwa ay nagbubukas ng maunang nilalang. Ang halimaw ay naglabas ng masakit na sigaw habang lumilipad ito palayo sa Jinwoo at bumagsak sa lupa, gumugulong sa isang bunton. SFX para sa isang aso uri ng pag-ungol, inulit. Ito ay isang napakalaking lobo na may mapula na balahibo ng balahibo. Ang lobo na may maw ay hiniwa ang layo, ay umikot at nag-atake na parang nasasaktan. Nang tingnan niyang mabuti, lumabas din ang pangalan nito sa ibabaw ng ulo nito, tulad ng mga centipedes mula sa penalty zone. Bakal na laykan. Gayunpaman, hindi tulad ng dati, ang pangalan nito ay nasa puting titik, hindi pula. Walang oras na sayangin dito. Ito ang perpektong pagkakataon habang ang halimaw ay hindi makagalaw mula sa sugat nito. Itinapo ni Jinwoo ang kanyang katawan pasulong. Tumakbo siya ng malakas at mabilis at tinadtad ng kanyang tabak na naghihiwalay sa ulo ng nilalang mula sa katawan nito. Roar!
Nilawayan ni Lycan ang huling ungol at tumigil sa paghinga pagkatapos. Napatay mo na ang isang Lycan na may bakal na fang. Mabuti. Gayunman, ang kagalakan ng tagumpay ay pansamantala lamang. Dalawa pang Lycan ang tumalon mula sa kanilang pinagtataguan mula sa likod ng kadiliman ng shop. DM ito ay nasa isang pack. Nanlaki ang mga mata ni Jinwoo. Naghubad sila ng kanilang malalaking fangs at isinara ang distansya sa isang iglap. Ang ekspresyon ni Jinwoo ay nalulungkot ng malungkot. Siya must have tinadtad down masyadong matigas mula sa lahat ng kaguluhan dahil ang tabak ay lodged sa lupa masyadong malalim at ito stubbornly tumangging lumabas. Nakadikit ito sa isang lugar. Sa sandaling ito ay isa sa mga Lycan ang tumungo sa kanyang mukha at tumalon. Di aman ito. Mababa ang pato ni Jinwoo. Lumipad ang Lycan sa kanyang ulo at nakaharap sa lupa matapos hindi makapigil sa oras. Stab! Nang ang mga fangs nito ay nasaksak sa sahig na bato, ang mga bitak ay agad na nabuo sa matigas na ibabaw. Di naman siguro ito tinatawag na bakal na fanged para sa wala ha. Siyempre, wala siyang liway na manatili doon at hangaan ang eksenang ito. Isa pang halimaw ang tumatakbo pa rin patungo sa kanyang harapan sa sandaling yon masyadong. Walang bakas ang kanyang espada ng darating na malaya sa bilangguan nito sa lupa sa ngayon. Screw mo ito. Walang nagawa si Jinwoo kundi sumuko sa espada sa ngayon at naghagis ng matigas na suntok sa pagsasara ng Lycan. Hush! Kasabay ng panginginig ng buto na tunog ng mga paraan ng paghihiwalay ng hangin, ang kanyang kamao ay lumipad ng diretsyo pasulong. PW! Isang suntok lang ang kailangan at sumabog na lang ang ulo ng Lycan. Ang bangkay na ngayoy walang ulo na si Lycan ay sumabog sa kisam sa itaas at pagkatapos walang lakas na bumagsak sa lupa. Thud! Napakalapad ng mga mata ni Jinwoo at napatingin siya ng pipi sa sarili niyang kamao. Ano ang isang hindi inaasahang mapanirang kapangyarihan na iyon?